Ingon ang Ginoo ang propeta, gitahod sa tanang dapit, gawas sa iyang kaugalingong lungsod. Gawas sa iyang kaugalingong kadugo ug sa iyang banay. Ang atong Ginoo, iyang i-consider iyang kaugalingong propeta. Anong propeta man? Unsa may purpose anang usa ka propeta, unsa may buhat. Mensahero, tigsangyaw sa maayong balita. Nya nganong wa man siya gitahod sa iyang lungsod, sa iyang banay. Kay kaila man sila niya. Bisag tinuod iyang pulong isip usa ka propeta, magsasangyaw sa Dios Amahan. Isa iyang pulong nagdalag kinatman, nga wa nila masabti mo bitaw magsigis kag pangutana. Diin man niya hikapuni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining iyang nabatunan. Ug dili lamang kaalam ang gipadayag sa iyang mga pulong, kung dili iyang pulong mismo gamhanan man. Kay ngano man ang iyang pulong, pinaagi siyang pulong, dun may mga taong naayo. Daghang naayo, pinaagi siyang pulong. Kay ingon sila, dili ba siya maumanang panday nga anak ni Maria, ug igsuon nilang Santiago, ni Jose, ni Judas, ni Simon. Sa ato pa, dili debugtong si Kristo. Naman sa igsuon. Mao nay kanunay i-atake kanato sa atong mga separated brethren. Ingon sila, dili man na bugtong ang Ginoo. Kaya doon naman sa igsuon. Di ba ang igsuong mga babae ni Aman magkuyog nato. Sige, ato sa ning mo katikas sa tagamay bago ang atong mensahe, no? Ang pamilya Israelita, sobra gayud kasuod. Kung ang bulanong pamilya suod kayo, masuod pa gayud ang pamilya sa mga Israelita. Kay nga naman, mangutanan ko ninyo, kaila ba mo sa inyong lolo? Inyong lolo, amahan sa inyong amahan. Kaila? Amahan sa inyong lolo, kaila mo Kaila pa. Lolo sa inyong lolo, kaila na mo? Awa, na hangtod dihar. Sa ato pa, sa kasuod na to, hangtod dito ra atong mailhan, no? Apan kahibalo ba mo ng pamilya Israelita, grabe, hangtod sa ika-42 kahenerasyon, kahibalo sila. Asa man na, basahan yung Biblia ay Matthew chapter 1. Ilang ginarate dito nga ilaging nasubay ang mga katigulangan nila hangtod sa ika-42 kahenerasyon. Sa ato pa, grabe gayud sila kasuod. Tungod sa maong kasuod, moingon gani sila na amahan nato si Abraham. Wa to nagpasabot nga amahan nila direkta. Basta ilang mga ginikanan, kay dito mas lang kang Abraham, gitawag nilang amahan. Nan kay amahan man na si Abraham, pero actually pila na to kahenerasyon. Mao na nga ilang tawag sa ilang mga paryente, mga igsuon. Mga igsuon, brothers, sisters. Kay suon man kaayo ang ilang relasyon. Mingon kan silang igsuon, dala na ilang igsuon nga membro silang pamilya. Pero dala sad ng ilang mga paryente nga miyembro silang dakong pamilya. Na, kailan mo na ron. Ang tungod ni ini, mao nga nag-ingon ang simbahang Katoliko, bugtong si Jesucristo. Kay naaman gihapon sa Biblia, mingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Unya, tungod nga, bugtong ang atong Ginoo sa iyang pamilya. So, mao na nga, nadiya si Maria, si San Jose, o si Kristo, tulura sila. No? Sa panahon nga, hapit na mamatay ang atong Ginoo, it would be a big scandal nga ang iyanahan, iyang itugyan ngadto sa laing mga tao, kung doon na pa siya'y laing igsuon. Kaya nga naman, suon man kaay sila. Kita ra gani, no? Atong natay laing igsuon, unya itugyan nato ang atong inahan ngadto sa ubang mga tao, mahimo tang talk of the town dinhira sa Pilipinas, ha? Na di man ta ingon kasuon. Dito grabe nang iskandalo gina siya. Nan etong gitugon ang
sa Ginoo yang inahan si Maria ngadto sa iyang disipulo si Juan. That's the right thing he can do. Kay wa man sa ilain igsuon in their family nga gamayng pamilya nga si Maria mo'y inahan, si Jose mo'y amahan, siya ay mo'y anak. Okay. So, unsa may mensahe ining tanan? Si Kristo, ang atong Ginoo, nagpuyo siyang usa ka ordinaryong tao. Bisan Dios siya, apan siya nagpakatao. Pananglitan. Ako si Kristo. Kunya nagpakatao. Mailhan ka ako ninyo nga Diyosan ko. Dili na. Apan kung ang akong pulong puno sa kinaadman, siguro may bumo. Asa man siya nagkuha sa iyang kinaadman? Asa man niya kuhaa? Ngano nakabaton man siya sa pinasahing kinaadman? Pananglitan akong pulong dunay gahom. Kay balo mo ang pulong sa atong Ginoong gamhanan na iyang abugod ang mga daotang espiritu, bisag ang mga daotang espiritu mutuman kaniya. Sa iyang pagingon, pahawa kamo kaniya. Dito kay namdum atong tawong na poses, nga dito na nagpuyo, dito sa mga lubnganan, kay giposes sa demonyo, iyang gipahawa nga to ang mga demonyo, niingon ang mga demonyo kaniya. Pagto ami anang daghang mga baboy, sa ato paggapanan gayang pulong. Nang centurion gani mingon, Lord, I am not worthy to have you under my roof, but only say the word, and my servant shall be healed. Sa ato paggamhanan gid ang pulong sa Ginoo. Amen. Supra kagamhanan na kung musangyaw gani siya, ang mga naminaw nga gigamit yang tuong tulunggan, yang walang tulunggan, yang kasing-kasing mabag-o man kayo. How powerful is the Word of God? Unsa man day kagamhanan ang pulong sa Ginoo? Basahan ko na nato ang atong Biblia. John chapter 1 verse 1. Ingon ang pulong sa Ginoo, in the beginning was the Word, and the Word was in God's presence, and the Word was God. Maong gamhanan ang pulong sa Dios kay ang iyang pulong siya mismo. Ang pulong sa Diyos, siya mismo. Kunya mingon sa verse 14, and the Word was made flesh and made His dwelling among us. Si Kristo, ang pulong na Diyos, nagpakatawo o nakiguban kanato. Unsa kagamhanan among pulong sa Diyos, iya kining barugan kay ang pulong niya, mauman siya. Mao kining pulong gigamit sa Ginoo sa iyang pagmugna sa tibok kalibutan. Ingon siya, let there be light. And there was light. Let there be dome in the sky. There was dome in the sky. Let there be sun, moon, and stars. Naadayan na. There were sun, moon, and stars. Let there be land. There was land. Let there be sea. There was sea. Let there be plants. There were plants. Let there be animals. There were animals. Let there be, and there was. Gamhanan namang pulong sa Diyos. Mao ni gisangyaw sa atong Ginoo. Siya mismo mo'y gisangyaw niya ang iyang pagkasiya. Mao na nga iyang barugan, iyang pulong. Kung doon na tayo palabra di honor, ang Ginoo, palabra di honor niya mas sobra. Kay balo ba mo, nganong kinahanglan siyang mamatay sa krus? Kay iha namang gi-anunsyo sa una pa. Gi-anunsyo pinagi sa mga propeta nga siya ilansang sa krus. Nya kay gi-anunsyo man niya iya kining barugan mamatay gayud sa krus. To the point of death. Unsa may karon sa ato? Karon asa naman ning pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo nagpabilin din ni kanato asa man? Sa balaang kasulatan. Nagpabilin ang maong gahom sa pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan. Ang tinuod mga igsuon. We just don't realize how powerful the Word of God is. Apan pipila ka tao, uban dili ka ni Kristiyano, kasabot pag-ayo unsa ang gahom sa pulong sa Ginoo. Example, si Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was never a Christian. Nya mingon pa sa iyang kapanahonan, ingon siya, I love Christ but I don't like you Christians. Ngano man, magsige di isang basa sa Biblia, nya kasabot siya sa gahom sa pulong sa Ginoo.
Nya wa man gipuy sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, mga taga-Britanya mo ay nagdaog-daog nila. Katolik Kristiyano nagdaog-daog sa mga dili Kristiyano. Mao ningo si Mahatma Gandhi, I love Christ but I don't like you Christians. Apan ang mga pagtulunan ni Kristo, iyang gisunod, iyang gikinabuhi. Mao na miingon siya, when somebody does something bad against you, don't ever retaliate. Ayaw balos kung gibuhatan kag dautan, ayaw balos. Siya ray dautan. Gisagpa ka, pak! Ayaw gibalos, siya ray dautan. Gisagpa ka pag kusog, pak! Ayaw gibalos, siya ray dautan. Gisagpa ka pag the third time, ayaw balos, siya ray dautan. Gisagpa pag ikaw, pak! Wa ka kagwanta. Gisagpa sa nimo siya, pak! Buha na mong dautan. Tinood, dili. Tinood, kay ngano, ang buhat nga dautan siyang kontra. Gisagpa siya, dautang buhat, di ba? Na, nibalos man siya. Gisagpa siya siyang kontra. Duha na siyang dautan, na? Ingon siya, when somebody does something bad against you, don't ever retaliate. He alone is bad. Don't ever give him a reason to point out a finger and say, you two are bad. Bisag kung saon ka, iyang gibalos siya rin dautan. And he even understood the power of this teaching of the Lord. Diba? Ingon man Ginoo, ayaw balos kung buhat ng tagdautan. Sa paon ganing ka, pikas amping. Ihatag pang pikas amping. No? Ya, pero kita, di ta makatuo. No? Sa paon ka sa imong aping, o sa imong buhaton. Suko! Mao nga di ta, kasi natin, sa gahom sa Ginoo. Pero iyan ang gibuhat. Yan ang gibuhat. Mao to, ingon siya. Ingon siya, don't ever say anything bad. Don't ever do anything bad against somebody. Kay di mo na ikabubog doon sa Ginoo. Then one day, kay sila nasakop man sa taga-Britanya, ingon siya sa iyang mga sakop, ingon siya, now let us claim our independence. Mao ninyong buhaton. At tumo dito sa administration hall, first batch, at sa administration hall, unya ingna ang mga tuwa ditong taga-Britanyang nagsakop nato. Inga sila, brothers, India is our homeland. Amo ning gipuy-an, dinimi nagpuyo, amo ni dining panimalay. And you are our visitors. And we welcome you into our home. But it is not right for visitors to oppress us. Ilalang gisulti ang kamaturan. May barog na sila sa kamaturan. Na, as expected, masuko ang mga mananakop. Gisuntok, gikarati, sipa, alagi, sa sangto na natumba silang tanan. Na? Pero ingon man siya, never say anything bad, never do anything bad. Kung buhatan kag dautan, ayaw gyud balos. Sus, tungod niya to, daghang mga tao nang duol dito. Nya kakita gud sila, naigo sila mibarog sa ilang katungod, ilang kinamatarong, unya hapit tas lang patyon nya wag sila misukod. Ang mga taong mibarog asa ka nila ihatag ilang simpatiya ngadto sa taga-Britanya o ngadto sa mga kauban ni Mahatma Gandhi. Kauban ni Mahatma Gandhi, unya nag-schedule na si Mahatma Gandhi sa second batch at tumo dito ining adlaw. Kay balo man sila sa schedule, nanugilo na sila. Tuan na ang mga press, mga taga-media. And as expected, mausad ilang gibuhat. Ingon sila, mga igsoon, India is our homeland. It is our home. And we welcome you into our home. You are our visitors. But it is not right for visitors to oppress us. As expected, sumbags, tatyak, karati, sipa, patsrok, tutan sila ng hapla. Pero this time, naanay mga media, gi-anunsyo na sa tibuok. India ang mong hitabo. Nga nakita, lang, nagbarog lang sa kinamatarong lang mga taga-India. Asa man ron ang simpatiya sa mga taong nakakita sa mong news, nakadungog sa mong news. Kang Mahatma Gandhi o sa iyang katawhan. Unya, niingon si Mahatma Gandhi, we will set another one. This time, ingon siya sa third batch, and you do the same. Nireact na iyang mga katawhan, wa mang kasabot. Ingon sila,
Mahatma Gandhi kung maora ni atong buhaton, mamatay na lang tadi ta makaangkon sa atong kagawasan. Apan si Mahatma Gandhi ningon, please, please. Dili kung pinatsanay magpatay na lang ta musukol kita. Ang uban nagkuag armas niya, musukol. Ingon si Mahatma Gandhi, please, please, do not spoil it. Please. If you are going to do that, I'm going to fast for another 40 days. Bagong nagsugdan, nagfasting man si Mahatma Gandhi. He even understood the power of fasting. Unya, in short, ang uban ito kaniya, pero uban na-rebuild yun. Lakaw yun ito, nangita ng mga armas. Pero this time, tungod kinalanog man sa tibok India, nakaabot sa international media men. Kay balo sa schedule, tuwa na sa dito, pati yung mga international media men. Unya, as usual, ang ilang gibuhat. At to sila ito sa tubangan sa administration hall. Unya, niyanan sila, mga igsoon, brothers and sisters, India is our home. You are our visitors and we welcome you into our home. But it is not right for visitors to oppress us. As expected, buljak, sipa, tadyak, kangtod silang tanan ng tumba. But this time, naanay mga international media nag-alirong dito. Ang usa ka media man, wa manggid kagwanta. Ingon siya, this is madness, pinuang manipatyon, ba di ay nimo ang taong mibarong kasi kinamatarong. Wa gani na siya nagbuhat og dautan, wa gani na nalipod siya kog galingon patyon ba nimo di na sa kagwanta. He began to announce it throughout the world. So sa ato patibuok India, asa may lang simpatiya ngadto kang Mahatma Gandhi. Sa mga kausa ni Mahatma Gandhi tuwa ilang simpatiya. Katong mga nasod around the world, dito sa ilang simpatiya kahibalo mo tungod ani they started a non-violent actions. They started civil disobedience. Di na nila tuuhan kung nang ilang kagamhanan dito. So great was the pressure towards the British government nga mo, nagdumala sa India. And even the foreign leaders pressured Britain to grant India its independence. Naitabo ba? Yes. Mausag na yung modelo sa atong people power. Di ba niingon man ang Ginoo? Hold each other's hand, join, you'll be united in prayer. Magkuptanay mong kamot, ampo. Kay dunay gahong sa mga pag-ampo. Gibuhat sa Pilipino. Naitabo ba ang people power? That was the first, and we were so proud of that. Kay nga naman, pwede di ay na makuha nato atong independence peacefully by applying the power of the Word of God in our actions. Walang kasabot. Manamay nga ng Ginoo. Wagi kasabot. Kung masabtan ron ta na to, naggamhanan din ang pulong sa Ginoo. Now, you understand. Mga igsoon, mo nga, kinahanglan itang maminaw sa pulong sa Ginoo. No, maminaw. We should not even underestimate the bearer of the Word because the Word of God is God Himself. Isag kailatan ng tawhana nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Usahay na may mga apan ng mga tawhana. Apan don't look up there mga weaknesses because the Word of God is not the person himself. The Word of God is God Himself. What ginay apan? Kay Ginoo may kasulti. Sila mga bearers na sila. Hello. Uban na ba matanaw sa pari? No? Kanang pari di kumutuan na yung sulti. Masad na. Ayan yung tanawan ng pari. No? Tanawan yung paminawan yung pulong sa Ginoo ngayong isang yaw. So, ayun yung tanawan pari. Iban, kay kung gwapo ka ng pari, tanaw. Yamin na. Ayan yung tanawa ng kagwapo sa pari, ayan yung kadautan sa pari, ayan yung tanawa, paminawa ang pulong sa Ginoo. Amen? Mangutan ko ninyo. Inyo bang ipaminaw ang pulong sa Ginoo? Na unsa may buot ipasabot aning pagpaminaw? Usahay, di ba usahay mga ginikanan, no? Kanang magsigi man na sila, sulti silang anak. Singkahan pa, singkitan pa ilang anak. Anak na. Pag-iskalan mayo, yo. Kadungog ka tayo anak. Ay, kadungog, no? Nanglagpot, magtingalit ang atuli ato na. Pero ang anak kay namayabas man. Nya, lasigig pamayabas. Nya naminyo. Nya paghuman
sa kaminyoon, nagpamilya, yan naglisod ang pamilya, ang inahan mingon, mirisi anak, wa manggod ka, naminaw kanako. Unsa man ang pagpaminaw di ay? Buhaton, no? Buhaton. Mangutan ko ninyo, naminaw ba mo sa pulong sa Ginoo? Inyo bang gibuhat? As much as possible, no? Yan, desidido ba mong sundon gayud ang Ginoo bisag usahay di masunod? May usahay. Para nga usahay di kita ka-appreciate sa gahom sa Ginoo kay wa man day nato butang action, no? Ma-appreciate gina ninyo butang action kanang pananglitan pulong sa Ginoo. Seek first the kingdom of heaven and its righteousness, and all the things you need shall be added unto you. Tinuod rabanan siya. Grabe ka tinuod. Suod sa patsen. Kinsa tigan na mapanig, sunod sa patsen. Libre tanan. At tumpuan ako sa patsen, gingan ako sa Padre Bulinat. Ngayon siya, libre ko na tanan. Padre, asan tamang pagkaon? Ngayon siya, libre. Pamasahe, Padre, libre. Abang sa balay, Padre, libre. Tong telepon na tubig o elektrisidad niya, libre. Kanang among tuition, Padre, ngayon siya, libre. Asa ka na mga kwarta, Padre, ngayon siya, libre. Well, may kasabot. Pero tinood, for the past 24 years, daghan din suod sa patsem, aron mag-eskwela pagkapari, niya, libre tanan. Niya, wa may kay balo sa mga kwarta. Pero tinood, wa man gyud man nakulangan ng kwarta. Wa man sad panahon nga nagutom mi kay way makaon. Tanawa ko no kubin, nakaagi ka hang nagutuman. Rago na sad na. Sana. So, tinuod ng pulong sa Ginoo, magina 25 years, 24 years. Nanong naman may gasto gyapon sa mga estudyante. Diha ganayo kung saan mag-story ng Father Rain, Rain, tanawa ba ni Rain? You will understand the power of the Word of God kung wa ka na isaligan. Kaya kami man mangita o kanang gasto sa among mga seminarista. Among stipend, atag na diha, gastuon sa seminarista. Kung naay lawa pa rin, atag na diha, gastuon sa mga seminarista. Kaya tanawa ba, ang atong schedule din sa misa sa unas, usap ako diha, kanang magmisa ka sa mga ospital. Kanang magmisa sa ospital, kagmay kayo ng stipend. Wala stipend, ataga ka collection, 300, 400. Kaya taghan mo yung pakanton. Pero may bulong bigkagit. Nga nung usahay, pila may atong budget sa isang buwan? 65,000 padre. Asa man namang di ka ng kwartahan, no? May bulong di ka. Pero, kanang panahon nga wa kay kasaligan ng Ginoo biday na amen. Mo na ningon ng pulong sa Ginoo, I am weak, I am strong, because in my weakness the Lord's power come into its fullness. Amen. So salig sa pulong sa Ginoo, tuod ta sa Ginoo kay